Samantala, pinag-aaralan ngayon ng gobyerno ang paglalagay ng sistema sa importasyon ng mga produktong petrolyo bunsod sa naging krisis sa langis. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mats, ano ito? Itong bang hakbang nito ay bilang pangontra sa smuggling o meron pang layunin ang ating pamahalaan? Yes, Alex, wala pang partikular na tinukoy ang Pangulo kung papaano itong sinasabi niyang sistema pagdating sa importasyon ng langis. Pero yan ay para masiguro na hindi na ulit magkakaproblema ang Pilipinas pagdating sa supply ng langis. Sakaling maulit yung nangyaring tensyon sa Middle East na nagdulot nga ng kakapusan ng supply sa mga produktong petrolyo. Wala pang pinal na kasunduan ng Pilipinas at Russia para sa importasyon ng langis. Itong nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng katatapos na pagbisita sa Russia at pagkikipagpulong kay President Vladimir Putin. Giit ng Pangulo, maraming kailangan ikonsidera para rito. There are many complications to that. It is not that simple as signing a trade agreement. There are, of course, political considerations, geopolitical considerations. Kung sakali, bukas naman anya ang Russia na mag-supply ng langis sa Pilipinas. And I can say that President Putin, the Russian Federation's the government, was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. Sa kasagsagan ng tensyon sa Middle East, kumuha ng 1.5 milyong barrels na crude oil ang Pilipinas sa Russia. Kasunod ng pagsasara sa Strait of Hormuz, naglabas ng moratorium ang Amerika para payagan ng ilang bansa na makabili ng langis sa Russia. Una rito, pinatawan ng economic sanction at trade restrictions ng Estados Unidos ang Russia sa gitna ng gyera nito sa Ukraine. Sabi ni PBBM, panandalian lang ang pagbili ng bansa ng langis sa Russia. Pero dahil sa nangyaring oil crisis, pinag-aaralan na nila ang paglalagay ng sistema sa importasyon ng petroleum products. Now we are beginning to put that system in place, and I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Should anything like this happen again, we don't know if the supply will again be suddenly be cut. But now we have many more options than we did before. Mayoriya ng langis sa Pilipinas ay nanggagaling sa mga bansa sa gitnang silangan. Alex, sa impormasyon mula sa PCO, alas 4:02 ngayong hapon ay nakabalik na dito sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang biyahe sa Russia. Balik sa inyo dyan. Okay, Mads, kung di ako nagkakamali, ang panahon ng dating Pangulong Duterte, meron ng ganung mga panawagan no, na magkakaroon ng trade dealings with Russia, pero hindi pa natutuloy. Pero seryoso ba ang Marcos administration dito? Pero batay sa binanggit mo, wala pang negosasyon, wala pang naseselyuhan na kasunduan ukol dito. Yes, Alex, ang binanggit ng Pangulo, nagkaroon daw ng understanding. Yun yung termino na ginamit niya patungkol sa importasyon ng langis sa Russia. Pero yung final agreement patungkol dito ay wala pa raw na pag-uusapan. Yung patungkol sa trade agreement, ang sabi ng Pangulo ay patuloy naman yung kalakalan ng Pilipinas at saka Russia. Ilan nga sa mga nabanggit, yung pagkakaroon ng pag-i-import ng natin sa Russia at yung kumbaga magpapalitan ng produkto yung Pilipinas at saka yung Russia. Pero hindi naman ibig sabihin nito, Mads, na binanggit na Malacanang na puputulin na natin ang ating pagkuha ng supply ng petrolyo mula sa gitnang silangan.
Yes, Alex. Patuloy pa rin ang binabanggit na Pangulo doon sa mga, yun pa rin yung priority natin, yung mga tradisyonal na talagang pinagkukuhanan natin ng langis. Sapagkat kasi, kung titignan kasi, malayo kasi kung sa Russia tayo kukuha. Kung kaya po pwedeng magdulot yan ng mas mataas na presyo kumpara sa kung doon pa rin tayo kukuha sa mga regular na talaga na kinukunan ng Pilipinas. Ayun, dapat rin siguraduhin ng ating pamalaan na yung presyo kasi, kung ganun nga, malayo ang pagkukunan sa Russia, ang bigat naman ang sasaluhin ng ating mga motorista niyan, Mads. Yes, Alex, posibleng yan yung isa sa mga dahilan kung kaya walang naging final na pag-uusap patungkol sa oil importation sa Russia sapagkat yung logistics din kasi ay isa rin sa mga ikinonsider lalo na at nabanggit din ng Pangulo at may mga geopolitical tension din sapagkat alam naman natin yung mga sanctions din na kinakaharap ng Russia mula sa Estados Unidos at maging sa European Union. Okay, sa kabuuan, Mads, sa biyahe ng ating Pangulo mula sa Russia, ito lang ba ang naibalita ng Pangulo? Wala na siyang ibang napagkasunduan doon? Yes, Alex, yung patungkol sa tourism, napag-usapan din daw nila at yung inanunsyo rin ng Pangulo na pagpapalaya doon sa 24 na Pinoy na nakulong sa Russia noong nakaraang taon matapos mabiktima ng mga illegal recruiter na inaasahan na makakabalik na sila sa bansa sa lalong madaling panahon. Ang termino nga na ginamit ng Pangulo, sabi niya 5 p.m. daw ngayong araw na ito, ina-expect na masisimulan yung process para sa deportation sa kanila. So malamang na sa mga darating na araw ay maaari makabalik na sila dito sa Pilipinas. Yung 24 na Pinoy na ito. Kumukuha na tayo ng impormasyon mula sa DMW patungkol sa kung paano yung magiging deportation ng mga nasabing Pinoy pero wala pa tayo nakukuhang sagot patungkol dito. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Malacanang.